Okay? Blessed Sunday morning po sa bawat isa sa atin. Maging mga nasa YouTube o Facebook Live, kasama naming sumasamba sa Panginoon, good morning po sa inyong lahat. Maligayang buwan ng wika sa ating lahat. August ang buwan ng wika natin. So patuloy po tayo na manalangin sa ating pagsisimula ng mensahe ng Panginoon. Lord God, patuloy po ang aming pagdulog sa iyo at inilalapit, Lord God, ang pag-aaral namin ng iyong salita as we continue dito sa aming team sa buwan na ito, how topics. We ask, O Lord God, for wisdom and understanding na nagmumula lamang sa banal na Espiritu. Igawad niyo po nawa sa bawat isa sa amin ang kaunawaan, bukas na isipan at maiwasan ang mga kalituhan upang magbenepisyo kami sa mga aral na matututunan namin ngayong umagang ito. Salamat, O Diyos, ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa John 17, verses 1 to 36. Para sa ating scripture reading. Again, tayo po tayong lahat bilang respeto sa salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon na aking babasahin mula sa New International Version. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world, any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them, and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin natin siya. Mari na po tayong maupo. Ang ikatlo po sa 5 mahihirap na paksa na ating tatalakayin ngayong buwan na ito ay tungkol sa the Universal Church of Christ o ang pangkalahatang iglesia ng Panginoong Jesus. Ano ba ibig sabihin natin dito? So sa ating pagbabasa po ng Biblia, sa pagdating natin sa mga gawa, Book of Acts, mababasa natin doon ang isang ulat kung paano nagsimula ang iglesia ng Panginoong Jesus, the beginning of the church.
at kung paano iyon lumaki. Ang panimula ng iglesia ay nangyari sa pagdating ng banal na Espiritu sa mga disipulo, sa mga unang disciples ni Christ, noong araw ng Pentecost. So, mayroong celebration ang mga Hudyo noon, at isa yung Pentecost, Feast of the Pentecost, ang sineselebrate nila. So, kung maaalala natin sa pagbabasa natin ng libro na iyon, ang mga alagad ni Jesus ay nasa Jerusalem at dumadalo sa kanilang Feast of the Pentecost. Sila ay nag-speak in tongues. Hindi po ba? Nagsalita sila sa iba't ibang lengguwahe o wika. So, isa iyong senyales ng pagdating ng empowerment ng banal na Espiritu. Maalala natin, bago umakyat si Jesus sa langit, nagbigay siya ng mensahe sa kanila, Acts 1:8, na mararanasan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu and they will be witnesses of the Lord Jesus Christ. So nangyari na ito dito sa Day of Pentecost. Then after that, nakapakinig ang maraming mga tao sa preaching, sa praises na iyon ng mga disciples, sa iba't ibang lingwahe na hindi nila alam noong una. So, after that, sumiklab ang isang matinding pag-uusig sa mga alagad na nag-udyok sa kanila na magsitakas sa buong Judea. Diaspora ang tawag nila doon. Ganun pa man, kahit saan naman sila magpunta at tumakas, nagpatuloy ang mga alagad sa pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. So kung dito sa lugar na ito sila tumakas at doon sila maninirahan, mag-share pa rin sila ng Gospel of Christ doon. Pagkatapos, mula sa buong Judea kasi yan ang lugar nila doon sila nagtakbuhan, umabot yung pangangaral nila na iyon sa Samaria, sa kabilang city. At nagtuloy-tuloy ang sakop niyon hanggang sa kaduluduluhan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. So yan ang kabuuan ng Book of Acts. At yun nga po, ang pangyayari kung paano lumawak ang iglesia ni Jesus. Now, magkaroon lang tayo ng brief margin sa mensahe natin. Para po sa benefit ng hindi nakakaalam, ang salitang iglesia, probably narinig nyo na ito, pero doon sa mga hindi pa, yung salitang iglesia po, sa English ay church. Yun po ay galing sa Gregong salita na ekklesia. So ang simpleng kahulugan po ng salitang ekklesia ay kapulungan ng mga tinawag o assembly of the called ones. Ek as out of, then kaleo to call. So tinawag sila mula sa lugar na yon, tapos pinagsama-sama sila. That's assembly. So ibig sabihin, ang ekklesia o ang simbahan, church, ay ang mga taong tinawag ng Diyos upang manampalataya kay Hesukristo at magkasama-sama. No, that's why we are church. Sa New Testament po, o Bagong Tipan, mayroong tinukoy na dalawang assembly o kapulungan ng mga mananampalataya. Tinutukoy natin dito. So ang unang tinutukoy sa New Testament na assembly ay yung tinatawag na local assembly o yung maramihang mga pagtitipon dito sa lupa pero by local, pulo-pulo. No? Mayroong dito sa Olongapo, mayroong doon sa New York, and etc. Maramihang mga pagtitipon dito sa lupa, local assembly. Pangalawa, meron ding tinatawag na universal o isang pangkalahatang pagtitipon doon sa langit. Local, pagtitipon dito sa lupa. Universal, pagtitipon doon sa langit. Ang pangkalahatang pagtitipon na tinutukoy natin, yung universal, na mangyayari sa langit, yun po ay yung lahat ng mga tinawag mula sa iba't ibang panig ng mundo, magaganap po iyon balang araw pa sa katapusan ng mundo. At yun nga po ay ang tinatawag natin na Universal Church of Christ.
habang ang maramihang mga pagtitipon naman dito sa lupa, by local, ay tinatawag nating local churches o mga lokal na simbahan. So ang ABCC ay local church dito sa Olongapo. Gayun din naman, ang local churches na iyon na ating tinutukoy ay maaring kabilang sa isang denomination. Gaya natin, ang ABCC, tayo ay kabilang sa Kamakop denomination. Mayroon din namang kabilang sa Baptist, Pentecostal, Full Gospel, at ano pa yung mga naririnig natin na mga ibang mga evangelical churches. However, kahit na iba-iba ang ating denomination at maraming mga local churches sa iba't ibang panig ng mundo, sa US, China, Philippines, at iba pa, ang lahat ng mga iyon ay kabilang sa Universal Church of the Lord Jesus Christ na magtitipon-tipon sa kalangitan sa katapusan ng mundo. Now, dito na po pumapasok ang difficulty ng topic natin tungkol sa pangkalahatang iglesia ng Panginoong Hesus o the Universal Church of Christ. Kaya napabilang ito sa among whole topics na pag-usapan natin ngayong buwang ito. Ito po yon. Kapag ba sinabi natin na universal o pangkalahatan, ibig bang sabihin niyon ay everybody without exemption? Lahat ba ng nagke-claim na sila ay kabilang sa malawakang iglesia ni Hesukristo ay tunay ngang maituturing na eklesiya o mga tinawag ng Diyos upang mababilang sa kanyang paghahari? Kung ang sagot natin doon ay hindi lahat at mayroong distinction, ang sunod na tanong ay, on what basis do we make that distinction? Di po ba? What makes a church the Church of Christ? Is the question. Ano ang batayan o kwalifikasyon na magsasabi ng isang iglesia ay tunay ngang kapulungan ni Kristo? May nagsasabi sila ang tunay. May nagsasabi kami ang tunay. The question is, on what basis? Ano ang batayan? Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng criteria na iyon. That's the point of our study of the book of John, chapter 17. So, ang unang batayan po, so ito yung unang batayan, basis. Ang unang batayan na nagsasabing ang isang kapulungan ay tunay ngang iglesyang tinawag ng Diyos ay ang adoption with Christ. Kung mawawala ito sa isang iglesia, surely you can doubt that church is not true Church of Christ. Adoption with Christ. Pag-aralin natin ng mabuti ang puntong ito. So, magsimula po tayo sa context ng ating talata. So, ito pang nangyari dito sa John 17. So, noong gabi na siya ay ipagkakanulo na, papako na sa krus, si Jesus ay nanalangin. Kasama ng kanyang mga alagad, nanalangin si Jesus. Mayroong tatlong focus ang nilalaman ng kanyang prayer. So ano yung focus niya sa prayer niya na yon? Ang unang bahagi ng kanyang prayer para sa kanyang sarili. He prayed for himself. Verses 1 to 5. Ang pangalawang focus niya, after praying for himself, sinunod naman niya yung prayer para sa kanyang mga disciple. Yung current disciple niya nung time na yon. Verses 6 to 19, yon. After that, ang pangatlong focus niya ay yung panalangin naman para sa mga mananampalataya sa kanya sa hinaharap pa. O Jesus' future believers. Kasama tayo doon sa prayer na yon. Wow, praise God, di ba? Dati pa pala tayong ipinanalangin ng Panginoong Hesus. We are already in Jesus' mind. Sa time na ito, sa John 17, nung nananalangin siya dito. Then,
Sa verses 25 to 26, din natin binasa ito sa scripture reading, ito na po yung conclusion ni Jesus sa kanyang prayer. Nag-conclude na siya. Ngayon, obserbahan po natin, mga kapatid, itong mga bagay na ito sa prayer ni Jesus. Sa kabuuan ng panalangin ni Jesus, kapansin-pansin na siya ay nananalangin sa Diyos bilang kanyang Ama. Po ba? So sa panimula ng prayer niya, sa verse 1 pa lang, ang sabi niya, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. So sa talata na ito, makikita natin na dumudulog si Jesus sa Diyos bilang isang anak sa kanyang Ama. Father, thou hast come, glorify your Son, that me, your Son, may glorify you. So this is a conversation between a son and a father. Then, kahit man sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, isang panalangin para sa kanyang mga alagad na, patuloy ang pagdulog ni Jesus sa Ama. I will remain, sa verse 11, I will remain in the world no longer, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me so that they may be one as we are one. Maging sa bandang katapusan na po ng kanyang prayer, patapos na yung prayer niya, prayer iyon para sa mga sasampalataya sa kanya, nanatiling consistent si Jesus sa kanyang pagdulog sa Diyos Ama. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you love me before the creation of the world. So mga petition ito ng Panginoong Jesus sa Diyos bilang kanyang Ama. Alam niyo mga kapatid, hindi po ito customary way ng prayer ng mga Hudyo. Itong prayer na ito ni Jesus, hindi ito naayon sa kultura nila. Sa mga hindi po nakakaalam, si Jesus po ay isang Hudyo. Kabilang siya sa lahi ni Israel sa angka ni Judah. So, sabihin, lumaki siya sa kultura at kaugalian ng mga Hudyo, Jews. Now, sa panahon na ito ni Jesus, itong ginawa na prayer na ito ni Jesus is a radical action. Radical siya. This is revolutionary in nature. Hindi man political o military revolution, pero sa pangloob na revolution naman. Inside, inner. Ito ay mistulang isang reformation sa kung paano dumudulog at kumakausap sa Diyos ang isang Hudyong nananalangin. Bakit natin nasabi na parang reformation iyon on how the Jews prayed o would pray? Sa Old Testament po kasi, bata pa lang ang isang Israelita. Going back sa Old Testament, yung mga anak ng mga Israelita, tinuturuan na po sila, bata pa lang, ng mga appropriate titles and phrases na dapat nilang gagamitin kapag kinakausap ang Diyos sa panalangin. So, maaari lang niyang tatawagin ang Diyos na, O the Sovereign One. Yan, pwede yan. O kaya, the ruler of all, pag sila'y nananalangin. Approach God, O the ruler of all. Tapos, to your prayer, or your petition. And then, okay, pwede din, the creator of everything, Almighty God. So, yun yung mga tamang titles at phrases na dapat nilang sasabihin. At iba pang mga kagaya na yun. Pero, sa listahan po ng maaaring gamitin ng mga Israelita para sa pag-address nila directly sa Diyos na si Yahweh, hindi kabilang sa listahan na iyon ang titulong Abba of Father. Sa mga Hebrew, ang Abba ay yung parang, di ba sa English, daddy. Pero mas closer, dad, kaya, mommy, mom, o pa, or whatever man yung mas closer na tawag.
never tinuruan ang mga Israelita na lumapit sa Diyos at usapin siya bilang Ama in the Old Testament. Ngunit, pagdating naman sa New Testament, so habang binabasa po natin iyon ng mabuti, mapapansin po natin na mayroong isang Hudyo na radikal ang ginawa na pag-approach sa Diyos. Hindi lang iilang beses sa kanyang pananalangin at pagtuturo ay pinatungkulan niya directly ang Diyos bilang kanyang Ama. At ang Hudyong iyon ay si Jesus. Take note, mula sa panahong ng lumang tipan at maging hanggang sa panahon ni Jesus, meron pang ang historya na nag-record. Until 10th century, wala kang mababasa o makikita sa written record na ang isang Hudyo ay nag-approach sa God bilang Father. Walang Hudyo ang nangahas na tawagin ang Diyos bilang kanyang Ama. Si Jesus lamang ang gumawa niyon at kauna-unahang nagawa iyon. Kaya ganun na lang ang ngit-ngit ng galit ng mga Pariseo kay Jesus. We can somehow understand now the Pharisee, bakit galit na galit sila kay Jesus. Dahil ang ginawa ni Jesus na pagtawag sa Diyos bilang Ama na mayroong malalim na intimacy, Abba, my God, ay isang radical departure mula sa custom o nakaugaliang gawain at paniniwala ng mga Hudyo. Kasama na yung kanilang faith. Para sa mga Pariseo, nagpapahiwatig ang ganoong gawa ni Jesus na siya ay nag-aangkin sa pagka-Diyos ng Diyos. Let me give an illustration in building up this point. Kapag nag-aaral po ako ng isang topic para sa sermon, madalas nagpupunta ako dito sa simbahan, gagamit ako ng internet para sa research and other things. Usually, itinataon ko po yung pagpunta ko dito sa simbahan, tanghali. Kasi nap time iyon nung dalawang bata, kasabay na rin si Pastora, so matutulog sila. Ginagawa ko yon, tulog na sila bago ako aalis. Minsan kasi ang hirap magpaalam dun sa dalawa. Nitong Tuesday lang, last Tuesday or Wednesday ba yon, nagsimula na akong mag-study nitong topic na ito. So after ng aming lunch, naghahanda na ako para pupunta sa simbahan. So tanghali na iyon, nap time na, kaya inaantok-antok na that time yung panganay namin si Rian. Pero ayaw pa niyang magpunta dun sa kwarto. So dalawang kwarto yon, ito yung kwarto, ito yung study room. So ayaw pa niya magpunta doon sa kwarto para matutulog siya. Nakatambay siya doon sa thinking chair na tawag niya. No? So, napansin ko parang inaabangan niya ako bago siya papasok sa room at matutulog. No? Doon na sa kwarto sila Pastoras at Chas nakahiga na. No? So, kinausap ko na siya. Sabi ko, Rian, sleep ka na. Kasi pupunta na si Daddy sa church later. Sumagot siya, no, let's sleep na. Doon ka sa kwarto. Doon na rin, kasi nga doon na sila Vivian at Chas, no, nakiga sa kama. Sabi ko, hindi, kailangan ko na magpunta sa church, kaya matulog ka na. Mayroon lang gagawin si Daddy doon. Sabi ni Rian, no, I don't want to sleep. Why? Sabi ko, bakit? Sabi niya, because we are family. Come, let's sleep na. So hinila niya ako, papasok sa kwarto habang sasalita, come, come. Then pagpasok sa kwarto, higa ka dyan. Higa ako. Tapos, hinintay ko makatulog siya. From time to time, sumisilip siya dun sa akin to check kung nakahiga pa ako kasi may time na tinatakasan ko siya. Mga kapatid, para sa mga Pariseo, sa panahon ni Jesus, iyon ay isang big no. Ang ganoong treatment ng isang anak sa kanyang ama o ina ay itinuturing na kawalang galang sa magulang at maaring mabigyan ng mabigat na kaparusahang kamatayan, gaya ng stoning to death o pagbabato hanggang mamatay, lalo na kung matindi ang pagdisrespetong ginawa ng anak sa magulang niya. At
para sa mga Pariseo, nilapastangan ni Jesus ang Diyos nang makipag-usap siya with deep intimacy as His Father, making Himself equal o lumelevel na siya kampantay ng Diyos. Diba doon si Rian, parang tanda na nito higa ka dyan. Higa ka dyan to. Pero ako pa ang pinatulog niya. No? So para sa mga Pharisees, that intimacy with the Father when you pray, that is blasphemous. Dahil lumelevel ka sa Diyos, dapat you pray to God, Almighty God. You do not level yourself with that kind of intimacy. Pero ginawa iyon ng Panginoong Jesus. Now, here is another radical action of Jesus. Hindi lang siya nanalangin sa Diyos as His Father, itinuro niya rin ang ganito sa kanyang mga alagad. Basa natin yan sa Matthew chapter 6. This then is how you should pray as my disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Aba, matindi na ito. Para sa mga Pariseo. Narito ang isang rabbi, ang isang guro na sobrang kontrobersyal na dahil sa kanyang pag-address sa Diyos with deep intimacy bilang kanyang ama at ngayon ay nagturo pa sa kanyang mga alagad na lumapit at manalangin din sa Diyos bilang kanilang ama. Kaya usok talaga sa galit ang ilong at mga tenga ng mga Pariseo dahil sa galit kay Jesus because of this radical action and teaching of Jesus. Pero mga kapatid, ang hindi napansin ng mga Pariseo, maging ang mga unbeliever ni Jesus, may ilang mahalagang pangyayari ang naganap sa buhay ni Jesus. Hindi nila alam iyon o hindi nila napansin iyon o pinaniniwalaan iyon, kaya hindi nila naunawaan ang reforming actions na iyon ni Jesus at inisip na iyon ay blasphemous. Ang mga mahalagang pangyayaring tinutukoy ko ay ang mga pagkakataon na ang Diyos mula sa langit ay nagsalita tungkol kay Jesus at kay Jesus ng ganito. Ang sabi niya, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Nangangahulugan po ito na pinagtibay ng Diyos ang pagtawag ni Jesus sa Kanya bilang Ama sa pamamagitan din ng pagtawag kay Jesus bilang Kanyang anak. Equal nga sila. At nang sinabi naman ng Diyos, listen to Him, makinig kayo sa Kanya, iyon na isang declaration ng pagpapatibay sa pag-aangkin ni Jesus na siya ang bugtong na anak ng Diyos. At bilang bugtong na anak ng Diyos, siya ang binigyan ng task, ng mission na dapat niyang ma-accomplish from the Father. Now, on a side note, kailangan natin ito, the only begotten Son o bugtong na anak, ibig sabihin po noon, wala nang iba pang kagaya o katangi niya. He's the only begotten Son. Now, the reason why we had to spend much time sa pag-establish ng mga point na ito, hindi lamang po natin para gustong sabihin lang ito. Binanggit po natin ito dahil kailangan nating malinaw. We have to establish something. Kailangan nating malinaw na maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Yun po ay ang lawak ng naging resulta at katuparan ng ginawang pagmiministeryo ni Jesus dito sa lupa bilang isang masunuring anak sa kanyang Ama. Ng buong pusong nakasunod si Jesus sa tungkuling iniatang sa kanya ng Diyos at matagumpay na matapos iyon sa kanyang kamatayan sa krus, hindi lang pagbabayad sa kasalanan ang nabigyang daan ni Kristo. Alam na alam natin yan, di po ba? Na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, iniligtas niya tayo sa kasalanan. Pero hindi lang yon.
ang inaccomplish ng Panginoong Hesus, kundi ang pagkakaroon din ng lahat ng mananampalataya ng karapatang maging anak ng Diyos. In John 1:12-13, yet to all who did receive Him, did receive Christ, to those who believe in Jesus' name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Buhat po sa 2 talatang ito, naunawaan natin na dahil kay Jesus, ang bawat mananampalataya ay mayroon ng karapatan, sa iba pang translation, power na maging anak ng Diyos. He gave, ang sabi dyan, it means to be the children of God is something that is a gift. Iyon ay isang regalo, ibinigay. Hindi ito bunga ng ating pinagtrabahuhan. Hindi ito dahil sa pinagsumikatan nating makamit iyon. Hindi iyon dahil nagdesisyon tayo, o hindi ito isang bagay na likas na natatanggap dahil sa natural na kapanganakan. Walang Christian since birth. Ang tanong, sa paanong paraan tayo naging mga anak ng Diyos? In what way do we become children of God? Romans 8:12-17. So then, brothers and sisters, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons or children of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. By that, Father, Abba, sila ang nagbigay ng adoption. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Mga kapatid, malinaw ang point na sinasabi rito. How are we the children of God? Paano tayo naging mga anak ng Diyos? By adoption. Ito ang isa sa mga bunga ng pananampalataya. Bunga ng ating justification in Christ. Nang tayo ay nagkaroon na ng reconciliation sa Diyos, remember, tayo ay dating kaaway ng Diyos. God hates us because of our sin and rebellion. Pero nireconcile tayo ng Panginoong Hesus, at dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na iyon, hindi lang kapayapaan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Okay, no more war between us. No more hostility between man and God, between the believer and God. Hindi lang iyon kapayapaan ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi dinala rin niya tayo sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Kaya nga, ang adoption with Christ, my dear brethren, ang isa sa mga mahalagang imahe. Kung isipin natin ang church, ito ang isang mahalagang imahe ng iglesia na dapat nating maisip dahil ito yung imahe na in-establish sa New Testament, na ang church ay family of God. Think of this in a spiritual way. Ang pamilya ng Diyos ay isang pamilya kung nasaan mayroong isang ama, mayroong isang anak, at ang iba pang kabilang sa pamilyang iyon ay mga minamahal na adopted children. Truly,
We are not the begotten Son of God, as that title belongs only to Jesus, but all of us are adopted children of God. And so we can pray to God intimately, Our Father in heaven, hallowed be thy name. That is why, mga kapatid, walang anumang lokal na iglesia ang dapat nagsasabi na sila lang ang kabilang sa iglesia ni Kristo. O sila lang ang kabilang sa Universal Church of Christ. O sila ang mga tunay na saksi ng Diyos. O sila ang mga nabautismonahan ng Holy Spirit. Nasaan man tayong panig ng mundo, as long as we genuinely believe that Jesus is our God and Lord, and He died on the cross to pay for our sins, and resurrected from the dead to defeat death, iyon ang batayan na tayo ay kabilang sa Universal Church of Christ dahil tanging ang adopted children of God lang ang confidently ay makapagbibigkas niyon. Halimbawa, may lumapit sa inyong cute at malambing na bata habang namamasyal sa mall, tapos biglang lalapit siya sa iyo, tatawagin ka, Mama, Mama! O kaya, Daddy, Daddy, uwi na tayo sa bahay. Papayag ka ba na iuwi mo kaagad sa inyong bahay ang batang iyon? Aasikasuhin mo, papakainin, paliliguan, bibilhan ng mga damit, bibigyan ng baon at pag-aaralin. Just because of that one day, ay lumapit siya sa iyo at sinabing, kinikilala kita bilang aking daddy. Without looking for a concrete basis na siya nga ay anak mo, or you have any way a relationship with that child. Remember this, mga kapatid. We need this as we expand our ministry. Anybody may claim that he or she is a child of God. If there is somebody who claims to be a child of God, hindi ang membership sa isang local religious congregation ang magpapatunay niyon. O kahit na ang involvement niya sa iba't ibang mga ministry o paglilingkod sa Diyos, hindi mga batayan iyon o basis, kundi mga resulta na maaari rin magawa ng hindi tunay na anak ng Diyos. Ang tunay na batayan ng pagiging isang tunay na anak ng Diyos ay kung nakumpleto ba sa buhay niya ang adoption process na winolk out ng Panginoong Hesus at tinatakan naman ng banal na Espiritu na nananahan na sa buhay ng taong iyon. I am the way, the truth, and the life, Jesus says. No one can come to the Father except through me. And that is our basis. That a church is indeed the Church of Christ. Naranasan ng buong miyembro ng simbahang iyon ang adoption with Christ. Now, ang ikalawang batayan na nagsasabi ng isang iglesia ay tunay na iglesia ng Panginoong Jesus ay union with Christ. Union with Christ. After praying for His disciples, Jesus also prayed for the future believers. Sa verses 20 to 23. Ang sabi niya, 24 pa nga, my prayer is not for them alone, talking about yung kanyang mga disciples. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Sa apat na verses na ito ng prayer, mga kapatid, prayer ni Jesus, paulit-ulit niyang nabanggit ang panalangin nawa ay maging isa ang lahat ng mga mananampalataya niya. Diba? This prayer is more than just magkaisa o be united. This prayer is about being one, maging isa. Magkaiba ang magkaisa at maging isa.
ang lahat ng kanyang mananampalataya. So, ang magiging isa ay yung mga naunang disciple ni Jesus at maging ang mga mananampalataya pa dulot ng kanilang pagsunod sa Great Commission, nagresulta iyon ng mga more believers. Ang prayer ni Jesus ay maging isa sila. Hindi lang magkaisa, kundi maging isa sila. So dito, 2 beses na binanggit ni Jesus ang kailangang mangyari sa mga mananampalataya upang tayong lahat ay maging isa. Sa prayer na ito. Ganun pa man, yung 2 mention na iyon, isa lang ang tinutumbok nyon. And that is the believer's union with Christ o pagiging kaisa kay Kristo ng mga mananampalataya. Now, medyo going deeper na po tayo, no? Medyo malabo pa para sa atin ang konsepto na ito. Ito yung kailangan pa nating linawin sa concept na ito. Ano ang ibig sabihin ng pagiging kaisa ni Kristo? May papaliwanag po natin iyon sa ating pag-unawa as we understand yung 2 Greek prepositions na matatagpuan sa New Testament. So, I have to apologize na gagamit na po tayo ng Greek ngayon. Necessary po kasi. So, yung 2 Greek prepositions na aking tinutukoy na makakapagbigay sa atin ng deeper understanding na tinatawag natin itong union with Christ. Yung 2 Greek na iyon ay en at eis. So, sa Greek ay en, sa Greek din ay eis. Itong 2 Greek prepositions na ito, natatranslate po yan sa English sa isang English word lang. Yung word na in. In. Pero, literally, ang meaning talaga ng preposition na en ay, sa English ay in or inside of. Habang yung eis naman, sa English translation ay into. Okay, take note of that ha. Yung en ay in or inside of at yung eis ay into. Now, ganito kahalaga kung bakit kailangang mapasama ang Greek prepositions na ito in the development of this point. In the New Testament, sagutin natin ito mga kapatid, ano ba ang kinakailangang gawin upang mapabilang sa iglesia ng Panginoong Yesus? To be in Christ. Ang kailangang gawin ng tao ay to believe in the Lord Jesus Christ. Di ba? To believe in the Lord Jesus Christ. At wala nang iba pa. Pero interestingly mga kapatid, ang salitang karaniwang ginagamit sa mga pangyayaring tinatawag ang isang tao, believe in Him, believe in Jesus, upang manampalataya kay Jesus. Hindi man lahat, pero normally, karaniwan, yung salitang eis, o literally sa English ay into. Yun yung ginagamit sa Greek. Mas namin nilang, believe in Him. May example yata tayo dyan. Ito, alam mo dito sa John 6:29, this is the work of God that you have believed in Him, whom He has sent, talking about Jesus. So yun yung Greek, na isulat yan sa Greek, dyan kinuha ng mga translators para i-translate sa English. Pero sa transliterated, ganito mababasa yan. Hortos, nakalimutan ko na yung Greek ko. Hortos aimi, ho ergon, theos, hina, pisteo, eis ekeinos, hos apostelo. So yung believe in Him na praise dyan, tinanslate iyan na, galing iyan sa Greek na pisteo eis ekeinos. Believe in Him, pero eis ang gamit dyan sa original. Pero in literal translation talaga, yung eis ay into. So, kung literal na itatranslate natin iyon, ang sinasabi talaga ng mga apostol sa kanilang evangelical preaching and call to believe in Jesus ay, you must believe into Christ in order for you to be saved. So medyo alangan yan, di po ba? Medyo alangan pakinggan sa English. Kung si Grammarly pa nga, i-correct pa na yan, English na yan, naka-underline yan, may suggestion sila, ito ang tama dyan. Pero malalim po ang ibig sabihin nito mga kapatid. Very deep.
and profound meaning. Ang believing into Christ ay hindi lang paniniwala tungkol kay Jesus. Gaya ng paniniwala ng mga scientists tungkol sa dinosaur, o paniniwala ng isang bata na may Santa Claus, o paniniwala ng mga matatakutin dyan tungkol sa multo. Hindi iyon ang gusto ng mga apostol na mag-believe sila kay Christ. In this statement, it is not just believing that there is a Jesus who died on the cross na nagligtas, kundi it is a deeper belief that is believing into Christ, patungo at papasok kay Jesus. Kung ang ating belief o pag-believe kay Jesus ay hanggang doon lang sa kagaya ng mga paniniwala sa dinosaur, sa multo, sa tooth fairy, etc., hindi tayo tunay na in Christ. Allow me to use a diagram to explain this mas malinaw pa. So, merong isang bilog. Imagine natin merong isang bilog. So, of course, yung loob ng bilog na yan, tatawagin nating inner side. Tapos lahat ng nakapaligid sa bilog na yan, tawag natin dyan outer side. Now, upang ako na nasa outer side ay makapasok papunta sa inner side, kailangan kong may dadaanan dyan, di ba? Kasi nasa outer side ako, may wall diyan, so I have to enter sa inner side, kailangan kong pumasok doon. So kailangan kong may dadaanan. Now, kapag nakita ko na yung pinto o gate na iyon, yun ang dadaanan ko. From outer side into the inner side ng bilog. Now, nang mangyari na sa akin ang transition na iyon, na kapag ako ay nakadaan na sa gate o pinto mula sa outer side pa po sa inner side, then ang status ko na, ayon sa Greek, ay N. O sa English naman ay in the circle na. Po ba? Now, the process of entering o yung proseso ng pagpasok sa bilog sa pamamagitan ng isang gate o pinto, ang proseso naman na iyon ay tinatawag na eyes. Sa Greek ay into. Ay sa English ay into naman. Again, kapag nakapasok na ako sa bilog, ang status ko na ay in the circle dahil ako ay nakaranas ng prosesong into the circle. Malinaw po ba yung illustration? Now, understanding this matter, mga kapatid, is so essential dahil in believing in Jesus, you must experience these two Greek prepositions. Into and in. Without the other one, you can never, hindi maaring masabi that you are already in Christ. And also, itinuturo din po sa New Testament na hindi lang tayo sinasabihan ng salita ng Diyos to believe into Christ, kundi itinuturo rin ng Scripture na ang lahat ng mga genuine faith, na may genuine faith, sila ay in Christ Jesus na. Sa ibang salita, nang tayo ay maniwala into Christ, then tayo ay naging in Christ na. At si Christ ay in us na rin. Imagine, Jesus is that circle as, parang panghahambing lang. Sa madaling salita naman, mayroon ng spiritual union sa pagitan ng bawat isang Kristiyanong mga mananampalataya at ni Kristo mismo. We are in Christ and Christ is in us. Amen? So this is the essential truth na mahalagang maunawaan natin dahil ito ang batayan na nagsasabing tunay nga ba na ang isang iglesia ay iglesyang itinatag ng Panginoong Jesus. Halimbawa, kung pinapatotoo kong mayroon na akong union with Christ, nang ibig sabihin ay I am already in Christ and Christ is already in me nang ako ay manampalataya into Christ. And then,
ang nangyari ay ikaw din ay nanampalataya into Christ. After me, nanampalataya, ikaw din, nanampalataya ka into Christ, kaya ikaw na ay in Christ at Christ is also in you na rin. Ano ang sinasabi niyon sa relationship ko with you? Na tayong dalawa na ay nandoon sa loob ng circle, nasa kay Christ na. Hindi ba't masasabi natin na hindi lang ako o hindi lang ikaw, kundi both of us are in Christ and Christ is in both of us na. And then, mayroon ding iba pang mga tao na nanampalataya into Christ. Kaya sila rin ay naging in Christ na at Christ is in him or her na rin. Ano ang sinasabi niyon sa relationship natin sa kanila? That they are also, kagaya natin, kagaya mo, they are in Christ too. Tayo ay kabilang na dito, nakapaloob kay Kristo. Mga kapatid, our union with Christ tells us na hindi natin kailangang makipagkompetisyon sa kapwa natin mananampalataya at maging sa ibang congregation, sila man ay sa Baptist, Pentecostal, Full Gospel o anumang legit evangelical group, lahat tayo ay in Christ at mapapabilang sa Universal Church of Christ na titipunin niya mula sa iba't ibang panig ng mundo at pagsasama-samahin sa takdang panahon. Minsan may ikinuwento si R.C. Sproul about his book na kumakalaban sa abortion. So si R.C. Sproul, sa kanyang class na systematic theology ko na pag-aralan itong topic na ito. R.C. Sproul was so against abortion. He's a pastor and theologian and book writer ng book. So, ang naging mission niya in regard to that book na sinulat niya was to distribute it sa lahat ng mga pastor at church leaders na makakasalamuhan niya. At gusto niya ay hikayatin sila na magturo against abortion. Kasi nga, sa loob ng simbahan, maging sa mga simbahan sa US, na liberated na ang ilan sa mga simbahan doon, mayroon mga tao doon, they believe and they support abortion. Minsan, may isang pastor na inalok niyang bibigyan ng librong iyon. So this book is for you, pastor. Tinanggihan ng pastor ang librong ibinibigay ni R.C. Sproul. So nagtaka si Sproul at nagtanong kung bakit tumanggi ang pastor kahit libre naman na binibigay niya yon. Binibenta niya ito pero dun sa mga pastor at mga leaders na nakasalamuhan niya, libre na niya yung ibinibigay. Ang sagot ng pastor sa kanya, no thanks, because I don't want to cause division in our church. Ayaw niyang tanggapin ang libro ni Sproul about abortion dahil baka mag-cause pa raw iyon ng division sa church nila. Alam niyo po ang naging sagot ni R.C. Sproul dun sa pastor. So what? Go on and divide the church. As if sinasabi ni R.C. Sproul na, sige, let them be divided upang makilala mo kung sino ang nag-a-uphold sa salita ng Diyos na nagtuturo ng laban sa abortion at kung sino ang hindi. So that as pastor, alam mo kung paano i-equip, tuturuan at ititrain ng iyong mga member. Mga kapatid, that is not the kind of union na gusto ni Jesus at makikita niya na mayroon ang iglesia niya. Hindi niya gusto na ang mga miyembro ng kanyang iglesia ay nagkakaisa-isa dahil walang may gusto sa kanila na mag-rebuke at mag-correct sa maling ginawa ng kanilang kapatid sa Panginoon kahit nakikita o nalalaman na nilang mali at kasalanan iyon. Hindi iyon ang trinabaho ng Panginoong Hesus doon sa into at in. Na pag nasa in na, ay magkakaisa-isa sila, pero walang correction, rebuke, teaching, and other things. Mga kapatid, ang sign na ang isang iglesia ay healthy at growing ay kapag ang salita ng Diyos ay tinatanggap ng bawat isang miyembro sa iglesyang iyon bilang profitable
for teaching and learning. They love to teach, they love to learn. For rebuke, they accept rebuction, even correction. Actually, they invite pa, correct me if needed be. And also for training in righteousness. Ano bang kailangan improve po sa sarili ko bilang isang Kristyano? Tandaan natin mga kapatid, tayo ay nakakaranas ng maginhawa, nakapanghihikayat, at nakakapagpatatag na internal fellowship in Christ with our fellow believers. Dahil ako, ikaw, at iba pang mga mananampalataya na sa ibang panig ng mundo ay in union with Christ. We are in Christ, and He sent us His Holy Spirit to be our helper, to be there in times of need, to rescue us, to protect us, to remind us. Wey, lumalabas ka na yata dyan sa circle. We are in Christ, and Christ is in us. That is a wonderful news na maganda nating marinig ngayong umagang ito. Amen? And this is our second basis of being truly part of the universal church of Christ. So brethren, how I wish we had more time today to discuss this topic further. There are much more to be discussed sa paksang ito. Ang dami na nating tinanggal dito. Iniwan lang natin itong essential na ito. 1 hour na yata ako. Ganun pa man, nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa ating Diyos Ama at Panginoong Yesus for giving us this opportunity to be taught by the Scripture, to hear the teaching of our Father who adopted us lovingly. Dati hindi niya tayo anak, pero tinanggap niya tayo sa kanyang pamilya, dinala sa kanyang tahanan. So by upholding the truths na ating natutunan ngayon mula sa salita ng Diyos, walang sino man sa atin ang maililigaw ng mga bulaang propeta at guro na lilitaw sa mga huling panahon na manghihikayat na umanib sa kanila dahil sila raw ang totoo. So yun po ang ating hard topic next Sunday, which is about the end of time. However, for now, let's just enjoy and savor these wonderful things na ating natutunan ngayong umagang ito, na ating naranasan because of God's grace. Our adoption with Christ, as well as our union with Christ. Purihin natin ang Panginoon. God bless us all.